God Level Demon Chapter 21-30. Ano? Responsable? Anong nangyari sa responsibilidad ni Ziaping? Agad na narinig ng ilang estudyante ang mga sinabi ni Jiang Yaro at biglang nagchismis. Oo, hindi pwedeng malaman ng guro ang bagay na ito. Ano ang masama? Nakuryuso rin ang isang kaklase niya. Para sa pag-uusap ni Ziaping at Jiang Yaro, pinagtuunan nila ito ng pansin. Hinding-hindi, ang mga bulaklak sa paaralan ay palaging pinagtutuunan ng pansin ng lahat, saan man sila magpunta. Nakita ko lang si Jiang Yaro na nagmamadali kaninang madaling araw, at may dala akong dalawang mata ng panda. Tinatayang hindi ako nakatulog ng isang gabi, at nasa ilalim ako ng matinding pressure. Maingat na pinagmasdan ng isang kaklase. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Ziaping. Sa mismong lugar, nahuli siya sa labas, na parang isang mangangalunya, at sa sobrang galit niya ay nahulaan kong traidor ang dalawa. Siguro utot pa rin, at malaking bagay iyon. Malungkot na sinabi ng isang lalaking estudyante, kailangan kong maging responsable. Ano pa ba ang sinabi? Malamang na iniwan ng lalaking pasaway ni Ziaping at dinala si Jiang Yaro sa hotel. Dahil dito, buntis ito at naaksidente, kaya hinayaan na lang ni Jiang Yaro na maging negatibo ang responsibilidad niya. Marami sa mga kaklase ko ang nagbago ng mukha, at hindi imposibleng tingnan sila. Habang tinitingnan ng galit na mga mata ni Jiang Yaro, ang magandang mukha na namumula, tila lumuluha ang mga peras, kung paano sila mukhang buntis noong Marso, ang babaeng iniwan ng kanyang asawa. Imposible, ang itsura ni Ziaping ay payat, at ang pamilya ay mahirap. Paano nangyari na kahit ako, ang koronel na si Hua Jiang Yaro, ay hindi kwalipikado, paano siya nagkaroon ng ganitong mga kwalifikasyon? Hindi naniniwala ang isang kaklase, desperadong sinusubukan niyang magpaliwanag, para hindi maniwala ang mga nakapalibot na estudyante sa kalokohang hula na ito. Walang anumang hindi ka panipaniwala, nabalitaan ko na iyon. Sina Ziaping at Jiang Yaro ay magkapitbahay. Magkakilala na ako simula pagkabata, at matagal na akong kumakain. Pagkatapos, isang gabi na medyo malalim na ang gabi, wala ang mga magulang ko sa bahay. Tuyo na ang apoy at hindi na ito makontrol. Aalis na ako, napanood ko na ang ganitong klaseng kwento sa TV. Habang pinapakinggan kitang sinasabi ito, ang takbo ay napakasigla. Ito ang tinatawag na unang buwan ng toring malapit sa tubig. Huwag mong tingnan ang katotohanang pangit si Ziaping, at walang kalamangan sa katawan, ngunit ang kalamangan ng kapitbahay ay napakalaki, at hindi tayo magkapantay. Tinatayang apoy ang tumupok sa apoy, at ang resulta ay napanalunan. Malaking puot ang nawala sa akin. Hindi nakakapagtaka na ang pressure sa isip ay malaki, lahat sila ay parang mga mata ng panda. Buntis ang mga babaeng nasa high school, pero malaking kaganapan ito. Walang hiyakang Ziaping, hayaan mong mabuntis si Jiang Yaro, sinisipsip mo ang mga bulaklak sa paaralan, hindi pa rin ito kontento, gusto pa rin talagang magsimulang umabandona, gusto niyang magalit ang mga tao. Ayon sa chismis, maaaring may babae si Ziaping sa ibang paaralan, at mayroon siyang 5 o 6 na bangka. Tao, may mga babae naman sa ibang paaralan. Hindi ko inaasahan na magmumukhang tapat pala itong si Ziaping, pero ganoon pala talaga siya. Maraming estudyante ang nag-uusap, at dumagsa ang mga tao. May ilang taong may psikolohikal na masamang kutob pa rin na nagbabalita na may ilang bangkang nakasakay kay Ziaping at biglang tumayo sa klase. Nang marinig ang mga salita sa paligid, si Jiang Yaro ay parang kamatis. Hindi niya inakalang naunawaan ng iba ang kanyang mga sinabi sa puntong hindi niya ito sinasadya. Sige, uuwi na ako at sasabihin kong, huwag kang gumawa ng gulo dito, baka maging biro lang ang mga tao. Kahit hindi alam ni Ziaping kung bakit galit na galit si Jiang Yaro, ayaw niyang mapag-usapan pa siya rito. May sasabihin ka ba pag-uwi? Maraming estudyante ang nabigla. Ang ganitong uri ng karaniwang pananalita ay hindi isang dialogo sa pagitan ng mga matandang mag-asawa. Kadalasan, ang mag-asawa ay nag-aaway sa labas at napapalibutan ng mga tao. Dahil dito, kinausap ng asawang lalaki ang kanyang asawa. Sa ganitong eksena, ang ekspresyon ng dalawang tao ay katulad ng kung ano sila ngayon. Ito ang bituwirang pagkakaunawaan na nilinang ng pangmatagalang buhay. Ang kapaligirang parang isang matandang mag-asawa ay ganap na nabubunyag. Ito ay nasa palabas. Diyos ko, ayoko nang mabuhay, may bulaklak na nakabaon sa dumi ng baka. Kailangan ko nang umuwi at sabihin na tinatayang magkasama na silang dalawa. Mga ibon, tanging mga estudyante sa high school lang ang magkakasamang nakatira. Noong unang panahon, inilulubog sa kulungan ng baboy. Siguro nga't matigas ang hayop ni Ziaping, at hindi si Jiang Yaro ang gagawa ng ganitong bagay. Kasalanan lahat ng ito ng halimaw na kupol ni Ziaping. Hindi naman sa hindi siya nangyayari. Sana sumabog ang kapatagan ng tag-init. Kapag wala na ako sa kalye, kukulog ako at masasagasaan ng kotse. Lahat ay sumasang-ayon na itaas ang aking kamay. Ngayon ang pinakamadilim na araw ng ika-75 na paaralan ng gitnang paaralan, may hahambing sa mga unang araw ng kataklismo. Hindi pa ako umaamin, buntis ang Diyosa, mayroon pa bang mas malala pa rito sa mundo? Marami sa mga estudyante ang nagluksa, tila may isang pusong sawi, at ang puot kay Ziaping ay pumapailan lang. Ano? Pinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata. Malinaw niyang narinig ang sistemang patuloy na nagpapaalala sa boses. Tila tumataas ang kanyang puot, at ito ay lubhang magulong.
Narinig din ni Jiang Yaro ang mga salita ng mga nakapalibot na estudyante, pakiramdam ko ay malaki ang hindi pagkakaunawaan na ito, ngunit ang lahat ng ito ay sanhi ng ***** na si Ziaping na ito, pinagnalit niya ang kanyang mga ngipin at dinilaan si Ziaping. Hinawakan ni Ziaping ang kanyang baba at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako irresponsibleng tao. Papunta na ang mga bagay-bagay sa puntong ito. Ako ang mananagot. Anong pinagsasabi mo? Nahihilo si Jiang Yaro, at ang sinabi niya ay iba sa sinabi ng babaeng yun. Nailang ang mga kaklase ko sa paligid, at totoo nga, umabot na sa puntong ito ang relasyon ng dalawang tao. Kailangan pa bang pag-usapan ang yugto ng responsibilidad? Bueno, nagsimula na ang klase ko, at may sasabihin ako mamaya. Ikinumpas ni Ziaping ang kanyang kamay at ayaw nang magpatuloy sa pagsasalita. Utot ka, sige, puro chismis lang yan. Sinama ng tingin ni Jiang Yaro si Ziaping, at hindi lumaban. Nang ihampas niya ang kanyang mga paa, natapakan niya si Ziaping at tumalikod. Alam din niya na hindi niya maaaring patuloy na pag-usapan ito, kung hindi ay hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maipasa. At ang anekdotang ito ay mabilis na kumalat, dahil masyadong mataas ang kasikatan ni Jiang Yaro, maraming tagahanga sa paaralan, isang oras lang, talagang kumalat na sa buong paaralan. Nabalitaan na ba? May kasintahan si Jiang Yaro, at buntis ito. Diyos ko, peke talaga, ang init naman ng ganitong bagay. Hindi ako makapaniwala, paano nangyari to? Sino ang kasintahan niya? Mukhang kaklase ko yan, isang lalaking nagngangalang Ziaping. Iyan ba ang tumalo sa mga oso? Oo, siya nga iyon. Sinasabing inabandona na siya at mayroong mahigit 100 babae sa labas ng paaralan, kung saan 7 o 8 ang buntis, at isa na rito si Jiang Yaro. Mga ibon, kailangang gawin ng mga estudyante sa high school ang ganoong bagay, hindi siya tao, isa siyang baboy. Gusto ko siyang tadteren. Manahimik ka, gusto siyang talunin ng paaralan para sa kahit 1,000 tao, kailangan niyong pumila. Walang kahihiyang si Ziaping, na nagpapadyak ng mahigit 100 bangka, at nang aasar sa mga bulaklak sa paaralan, siya ang kahihiyan ng paaralan. Paano naman tumingin si Jiang Yaro sa lalaking ito, masyado bang malandi ang paningin niya? Ang mga kababaihan ay palaging nalilinlang ng kalokohan, na isa ring karanasan sa paglago. Naranasan ang isang itlog, bakit hindi mo rin maranasan ako? Sana sumabog ang lalaking yan sa kapatagan ng tag-init at mamatay sa tadteren ng isang galit na babae. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol sa chismis na ito, at ang puot kay Ziaping ay tumataas. Pagkatapos ng eskwela sa hapon, lumabas si Ziaping ng silid-aralan, ngunit natuklasan na ang mga estudyante sa paligid niya ay tila itinuturo ang kanilang mga sarili na parang mga bihirang hayop tulad ng mga higanteng panda, at naging mga kilalang tao sila nang hindi nila namamalayan. Tingnan mo, iyan ang maalamat na si Ziaping. Mukhang hindi naman, paano ko mabubuntis ang mga bulaklak sa paaralan? Hindi maaaring magtinginan ng mga tao, at hindi maaaring lumaban ang dagat. Baka may iba pang uminom ng gamot. Malamang na sa unang tingin ay makikilala ito bilang isang kriminal. Maaga man o huli, mahuhuli rin ito ng mga pulis. Sinasabing may 2 sa kanilang klase na inaresto ng mga pulis dahil sa pag-aalangan sa paaralan at ikinulong ng 7 araw. Nagkakatipon-tipon ang mga tao, nahahati ang mga tao sa mga grupo. Talagang hindi ito isang mabuting ibon. Nagbulungan ang mga estudyante sa buong mundo, habang nakatingin kay Ziaping. Lumalabas na ito pala ang kaugnayan ng anekdota. Hindi inaasahan ni Ziaping na ganito kabilis kumalat ang iskandalo, isang araw lang, tila walang sinuman sa buong paaralan ang hindi nakakaalam. Kasabay ng malakas na paalala ng sistema, binabati kita sa host, sa ngayon, may kabuuang 736 na hatred values na ang nakuha. Ano, 736 na halaga ng puot. Hindi makapagsalita si Ziaping. Ilang araw na ang nakalipas, binuksan niya ang isang map gun at kinutya kung gaano karaming tao ang hindi nakakaalam, at pumunta rin siya sa Dragon Station, nakatumbas ng 2 o 300 galit. Pero ngayong isang anekdota lang ang lumabas, ang dami kong natanggap na hate values. Ba't ba ang daming nandidiri sa palitan niya ng bulaklak sa paaralan, ang daming tao, masyadong kalokohan. Gayunpaman, totoo na ang isang ordinaryong tao ay sumipsip ng bulaklak ng paaralan ng walang dahilan, at ito ay isang napakapopular na kagandahan pa rin. Ang hitsura ay isang inggit at puot. Totoo bang hindi kailangang kutsain ang iba para makuha ang halaga ng puot, kunin mo na lang ang babae? Seryoso si Ziaping sa posibilidad ng bagay na ito. Ikaw si Ziaping. Bigla, isang marengel na boses ang dumaan, at lumingon si Ziaping at agad na nakita ang isang estudyanteng may taas na 1 metro 8, perpektong tindig, guwapong anyo, at may puwersang nagtutulak. Malayo ang dating niya, at sinundan niya ang 5 o 6 na tagasunod, na pawang matangkad at matataas, na may malakas na kapaligiran ng martial arts. Hindi nang ahas na hamarang ang mga estudyante sa paligid at nagbukas ng daan. Hindi ba't siya si Joe Tayan sa klase sa high school? Sinasabing narating na niya ang larangan ng 6 na araw na martial arts. Ang paaralan ay nasa top 3 at pinagkadalubhasaan ng intermediate martial arts na Wushu Boxing, na mas malakas kaysa kay Xiongba. Hindi lang kahanga-hanga ang talento, tila mayaman pa rin ang pamilya. Nagbukas ako ng isang 5-star hotel sa Tianshui City.
Ang mga ari-arian ay mahigit 100 milyon. Isa itong luxury car na may daan-daang libong dolyar na papalit sa klase. Hindi kaya ng baka. Ang gwapo naman nito, parang damuhan ng 95th middle school. Hindi ko alam kung ilang babae ang may gusto sa kanya. Sa kasamaang palad, si Jiang Yaro ang gusto niya. Matagal na niyang hinahabol at tinatanggihan ang pag-amin ng hindi mabilang na mga babae. Nakakatuwa ito. Hindi ba't ang batang si Xia Ping ay hindi ang nababalitang kasintahan ni Jiang Yaro? Ito ang ritmo ng paghahanda para sa laban. Maraming estudyante ang nagtatalo, at ang kanilang mga mata ay kitang-kita ang pagchichismas. Halata na ngayong linggo, ang galit na tingin ni Tian ay para hanapin ang problema ni Xia Ping. Anong hinahanap mo? Tumingin si Xia Ping kay Zhou Tian na lumapit. Nakatitig si Zhou Tian kay Xia Ping, dapat alam mo na ang hinahanap ko, tungkol ito kay Jiang Yaro. Nagliwanag ang mga mata niya, at tila gusto niyang makita ang mga sekreto ng buong katawan ni Xia Ping at maglabas ng malakas na presyon. May narinig akong mga chismis mula sa paaralan, pero hindi ako naniniwala. Hindi ganoon ka-casual na babae si Jiang Yaro, pero narito lang ako para sabihin sa iyo ang isang bagay, huwag mo na siyang ituloy na guluhin. Ang tono niya ay labis na mapang-asar. Pumunta ka rito para balaan ako. Kumunat ang noo ni Xia Ping. Ngumisi si Zhou Tian, oo, binabalaan kita. Huwag mong isipin na natalo mo na ang bully na oso. Ano ang maganda sa kanya? Isa lang siyang payaso sa paaralan. Hindi ito countertop. Nakakalito ang puntong iyon. Gangster ako. Hindi ko siya nakasama noon, iyon ay dahil hindi niya nilabag ang dignidad ko, hindi naman sa hindi ko siya kayang bayaran. Inimbestigahan din kita, ang iyong ama ay nagngangalang Xia Chuanliu, isang tagapamahala lamang ng lungsod, ang ina ay si Huang Langsen, ngunit ito ay isang tindahan sa kalye. Ang pamilya ay kumikita ng 7 o 8,000 dolyar federal bawat buwan, at nagbabayad pa ng daan-daang libong pautang. Hindi na pareho si Jiang Yaro, isa siyang tunay na henyo, ang mayabang na babae ng langit. Ang kanyang magiging entablado ay wala sa maliit na lungsod ng Tianshui, kundi sa Universidad ng Yanhuang, sa mundo ng mga ulap, siya at ikaw ay hindi ipinanganak sa isang mundo. Hindi kaya ng pamilya mo, at normal lang naman ang pag-aaral. Sa pinakamarami, makakakapasok ka sa pangalawang klaseng universidad. Kung ganoon kang tao, paano mo mabibigyan ng kaligayahan si Jiang Yaro sa hinaharap? Dapat ay may kaalaman ka sa sarili, naiintindihan mo ba? Ang kanyang mukha ay labis na mayabang, na parang nakatayo sa mga bundok na tinatanaw si Xia Ping, ay mayroong hindi masusukat na kahusayan. Nang marinig ang matuwid na mga salita ni Zhou Tian, ngumiti si Xia Ping, ngunit nangut siya, Zhou Tian, iniisip mo ba na sinasabi ng iba na ikaw ay isang damo sa paaralan, na ikaw ang pinakamalakas sa paaralan, at ang iyong pamilya ay may karapatang maging isang malakas na tao? Ang mga pulis, gusto nilang makialam sa mga gawain ko. Pinupuri ka ng iba, pakisuyo ka, gawain na lang ito ng iba, sa aking paningin, hindi ka man lang isang utot. Huwag mong sabihin kung may relasyon ako kay Jiang Yaro kahit na mayroon pa. Ano ang gusto kong gawin kay Xia Ping, ano ang gusto ko, at bakit ko ito kailangang ipaliwanag sa iyo? Tumingin siya kay Zhou Tian ng ganito, at ang kanyang mga mata ay malamig at walang pakialam. Ikaw, lumiit ang balintataw ni Zhou Tian. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay maglalakas loob na maging ganito kapangahas, hindi lamang binabaliwala ang sarili, kundi naglakas loob din na harapin ang mukha nito at walisin ang mukha nito. Talamak siya sa paaralan, maraming nakababatang kapatid na lalaki, kahit ang guro ay mapanghusga, magalang sa kanya, pero ang batang ito ay talagang naglakas loob na sabihin na hindi man lang siya utot. Inis na inis ang naramdaman niya dahil dito. Xia Ping, masyado kang mayabang. Ano ang pagkakakilanlan ni Zhou Lauda, ano ang pagkakakilanlan mo, at maglakas loob kang kausapin si Zhou Lauda. Huwag mong sabihing hindi utot si Zhou Lauda iyan, kung ganoon, ano ka ba? Matapos kong talunin si Xiong Batian, isang maliit na punk, akala ko wala na akong talo sa mundong ito. Malaking tao ang mundong ito, isa kang utot. Isang grupo ng mga sumisigaw at nag-aagawan kay Xia Ping, si Zhou Tian ang tunay na nangungunang estudyante, ang nangungunang 3 sa paaralan, at itong si Xia Ping ay kakaiba, gusto ko talagang ikumpara kay Zhou Tian, nakakatawa ito. Xia Ping, bahagyang nanlamig ang mukha ni Zhou Tian, mas marami na akong nakitang taong nagsasalita, at hindi naman ako masama para sa iyo. May mga taong nagsasabing wala silang talo sa mundo, at wala silang kapangyarihan kapag nagsimula na silang gumawa ng mga bagay-bagay. Nabalitaan kong sasali ka rin sa kompetisyon ng pakikipaglaban sa paaralang ito para sa klase. Mabuti pa'y ipagdasal mo na huwag mo akong hawakan, kung hindi ay makikita mo ang pagkakaiba ng henyo at mortal. Isa akong taong hindi mo kailanman mapapantayan, alam mo ba? Pinisil niya ang kanyang mga kamao, tumitili, at sumigaw, ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang kakilakilabot na hininga, na parang isang halimaw, ang mga estudyante sa paligid ay hindi maiwasang umatras ng ilang hakbang. Hindi nagsalita si Xia Ping, kaya tiningnan niya ito ng walang anumang impluensya. Fair na. Pagkatapos sabihin ito, sumulyap si Zhou Tian kay Xia Ping ng may malungkot na mukha, at sabay kaway ng kamay, umalis ito dala ang ilan sa kanyang mga klase. Istasyon ng Tiansheng, isang ordinaryong tao, na tila walang anumang katangian, ang lumitaw sa lugar na ito. Siya si Xia Ping, ngunit ang kanyang anyo ay ibang-iba na ngayon kumpara sa dati.
Iyon ay dahil bumili siya ng maskarang gawa sa balat ng tao sa tindahan. Isa itong high-tech na maskara na maaaring gawing iba't ibang uri ng mukha. Ito ay napakapopular sa mga bata. Isa itong uri ng laruan. Maaari kang bumili ng isa sa 20 federal na barya. Ang dahilan kung bakit ka bumibili ng maskarang gawa sa balat ng tao ay dahil masyadong mapanganib ang Black Moon City. Walang kapantay ang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga karakter sa ilalim ng lupa. Kaguluhan, masalimuot ang sitwasyon, mas mabuting huwag nang magpakita sa Black Moon City na dala ang tunay mong mukha. Sa katunayan, maraming taong naglalakbay papuntang Black Moon City ang nagpapabago ng kanilang anyo upang maiwasan ang lahat ng uri ng panganib. Isa rin itong kasanayan upang protektahan ang kanilang sarili. Siguraduhing bilhin ang botikang ginto. Kinurot ni Xia Ping ang kanyang kamao. Naalala niya ang hitsura ni Zhou Tian, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kung mayroon siyang lakas laban sa kabilang panig, ganoon pa rin ba ka-arrogant si Tian ngayong linggo? Sinamantala niya ang paglilinang ng ika-6 na langit ng martial arts, sinamantala ang sarili niyang pinagmulang pamilya, ininsulto niya ang sarili, walang prinsipyo, at hindi niya ito pinapansin. Naalala niya ang kwentong ito, at pagbalik niya mula sa Black Moon City, tiyak na babayaran niya ito. Nang maisip ito, agad na sumakay si Xia Ping sa suspension train. Mula sa lungsod ng Tianshui hanggang lungsod ng Haiyo, ang dalawang lungsod ay mahigit 1,000 kilometro ang layo, ngunit sa kabila ng bilis ng libu-libong kilometro ng mga lumulutang na tren, nakarating sila sa loob lamang ng mahigit 1 oras, at hindi nakaramdam ng anumang pagkabigla sa buong paglalakbay. Siyempre, mahal din ang presyo, makakakuha ka ng tiket para sa 4 o 5,000 federal na barya, ngunit para sa kasalukuyang Xia Ping, ang presyong ito ay nasa loob pa rin ng saklaw. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, nakarating si Xia Ping sa istasyon ng Black Moon City at kabababa lang ng bus. Agad niyang naramdaman ang kakaibang atmosfera kumpara sa Tianshui City. Ang unang pakiramdam ay kaguluhan. Ang lupa ay puno ng mga plastik na basura, confetti, makukulay na lata ng inumin, at iba pa. Habang umiihip ang hangin kahit saan, ito ay lumalangit-ngit, ang mga puting dingding ay may mga sulat, at maraming luma at kakaibang mga larawan ang lumilitaw, na lubhang nakakalusot. Tila walang mga tauhan sa paglilinis sa paligid ng istasyon na nagtatrabaho. At maraming tao, napakakomplikado. Iba't ibang lalaki ang lumitaw sa lugar na ito, karamihan sa kanila ay gulat na gulat, may mga nakakatakot na tato sa balikat, tulad ng alakdan, tigre, cheetah, at iba pa, may mga kalamnan, naka-vest, at makukulay ang buhok sa ulo, parang kulungan ng manok. Sa pangkalahatan, napakagulo, syempre, ang ilan ay kalbo. Marami ring mga tulisan sa paligid ng istasyon, nakasuot ng mga lantad na damit, na nagpapakita ng iba't ibang mahahalagang bahagi ng katawan, at puno ng make-up ang mukha, mula sa mga dalagitang babae hanggang sa mga tiyahin na nasa edad 40 o 50. Kapag may lumabas na lalaki, masigla silang lalapit at magtatanong kung gusto pa nilang manatili. Nasa mahirap na sitwasyon din si Xia Ping. Kapag hindi napapaligiran ang mga tiyahin na ito, mabilis silang aalis. Kung hindi, hindi nila malalaman kung saan pupunta ang mga taong ito. Tama, ayon sa mapa, ang Black Bear Company ay tila hindi kalayuan sa istasyon. Binuksan ni Xia Ping ang kanyang mobile phone at agad na ipinakita ang kalapit na mapa. Ang tinatawag na kumpanya ng itim na oso ang pinagbilhan ni Xia Ping ng Gold Pharmacy. Sa unang tingin, isa itong legal na rehistradong federal na kumpanya, ngunit ang totoo ay isa lamang itong shell company. Sa dilim, nagsagawa sila ng ilang aktibidad sa pagpupuslit. Maging ang kumpanya ng itim na oso ay isang medyo malaking organisasyon ng mga kriminal sa Black Moon City. Mayroong mahigit 10,000 ganap na miyembro, at isa sa mga paninda na ibinebenta ng kumpanya. Dahil tila mas sikat ang kumpanyang ito ng mga itim na oso, medyo malaki ang timangan, at walang magiging peke, kaya pagkatapos ng maraming paghahambing, pinili ni Xia Ping na pumunta sa Black Bear Company para bumili. Naglakad siya sa mapa at naglakad ng 2 o 3 kilometro. Natuklasan niya na ang nakapalibot na matataas na gusali ay napakaluma na at walang mga bintana. Ang pagtingin sa nakaraan ay parang isang sirang gusali. Ang lokasyon sa unang palapag ay tila buhay. Maraming mahihirap, ang buong katawan ay payat at mahirap, at may mga mapanganib na tao sa lahat ng dako. At tila napakakomplikado ng lupain dito. Magkakadikit ang isang gusali at may mga eskinita sa lahat ng dako. Kahit araw, dahil sa napakaraming gusali, magkakalapit ang mga ito at lumalaban sa araw, kaya naman napakadilim ng eskinita na ito. Talaga bang nandito ang Black Bear Company? Naglakad si Xia Ping sa mapa, ngunit natagpuan niya ang sarili na patuloy na nasa kailaliman ng isang eskinita, at tila wala ng mga kalsada sa paligid. Maging ang mga tao ay naging kaunti na lamang, at unti-unting wala nang nakarating sa lugar na ito. Ang mas malala pa, mali talaga. Tiningnan ni Xia Ping ang mapa at mukhang kakaiba. Nalaman niyang napunta pala siya sa likurang pinto ng Black Bear Company. Hindi ito ang lokasyon ng pintuan sa harap. Hindi nakakapagtaka na walang gaanong tao rito. Bagamat ipinapakita ng mapa na isa itong punto, ito rin ang gusali ng Black Bear Company, ngunit sa katunayan kailangan pa rin itong umikot para makarating sa pintuan. Tutal, ang pintuan sa harap ang lugar kung saan nagbebenta ng mga paninda ang Black Bear Company. Tiyak na hindi makapasok ang pinto sa likod. Kalimutan mo na yan, mukhang kailangan ko pang maglibot. Plano na sanang umalis ni Xia Ping.
Bigla niyang naramdaman na umitim ang kanyang ulo at may narinig siyang sipol. Tila may nahulog na hindi kilalang bagay mula sa isang gusali ng itim na oso na may hanggang 40 palapag at bumagsak mismo sa ilalim ng kanyang ulo. Guwapo, sino ang parabolic sa mataas na lugar? Sa sobrang inis niya sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay masyadong makamundo ang taong basta na lang nawala ng mga gamit, pero mabilis niyang inayos ang kanyang mentalidad, ginamit ang nakakairitang katawan, at sinuntok ang hindi kilalang bagay. Tiger boxing nagsisimula na ang mga tigre. Simula ng labanan kay Xiong si Ping ay naglilinang din, patuloy na nagsasanay ng purong yang at hindi sinisira ang alakdan, kinukuha ang asensya ng araw, at pinahuhusay ang kanyang paglilinang. Mas malalim na niyang naunawaan ang 5 hugis na boxing, at ginamit ito ng may malaking sigasig. Ang lakas ng boxing na ito ay mas kakilakilabot pa kaysa sa pakikipaglaban nito kay Xiong. Parang suntok, parang ilang tigre ang umuungal, kamangha-mangha ang momentum, at napunit ang hangin. Kahit naharapin ng Wu to Five Heavens ang suntok na ito, dapat silang mapatay agad. Boom! Bigla, tumama ang boxing na ito sa hindi kilalang bagay na ito, at binomba ito ng mahigit 10 metro agad. Sumiklab ang malakas na puwersa, na parang kinagat at nilaslas ng tigre ang lahat. Ngunit ang hindi nakikilalang bagay ay biglang sumigaw, ilang sigaw, at ang tunog ng ilang bali na tadyang ay narinig, isang boses sa tahimik at madilim na eskinita na ito, napakalinaw. Nagulat din si Ping nang marinig ang boses na ito. Ang hindi kilalang bagay na ito ay may boses na lumabas. Hindi ba't ito ay isang bagay, kundi mga tao? Itinuon niya ang kanyang tingin at nakita ang hindi kilalang bagay na tinamaan niya mismo. Gumulong-gulong pa siya ng ilang beses sa lupa, dumura ng maligamgam na tubig, at saka tinitigan ang sarili ng may mabangis na tingin. Tila galit na galit at parang mamamatay tao ito. Sa dilim, tumingin si Ping sa nakaraan. Ang hindi kilalang bagay na ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nakita niya na ang kalaban ay puno ng dugo, at may mga sugat sa lahat ng dako. Ang kanyang dibdib ay pabago-bago at tila nagtamo siya ng malubhang pinsala. Makikita mula sa kanyang mabangis at malupit na mga mata na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay talagang hindi papatay, at ito ay lubhang mapanganib, tulad ng isang halimaw na namamatay. Mula sa taas na 40 o 50 palapag, sinuntok ko na nga ako, pero hindi pa rin ako namamatay. Talagang master ang taong ito. Lumiit ang balintataw ni Ping, at hindi namamalayang lumayo sa lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ng ilang hakbang, habang pinapanatili ang isang tiyak na distansya. Nakatitig ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Ping, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kislap ng liwanag, hindi ko inaasahan na ang Black Bear Company ay mag-aayos ng isang pagtambang sa likurang pinto. Talagang makapangyarihan ito. Pero sa tingin ba nila, kung magpapadala ka ng isang maliit na martial artist na may 4 na langit, mapapatay mo ba ako? Panaginip lang yan. Bata, kahit wala akong kasalanan sa iyo, pero hinaranggan ko ang daan ko, kailangan mong mamatay. Boom! Bigla. Nang biglang tumigil ang boses, walang saysay ang kanyang pagpapaputok. Advanced martial arts sirain ang iyong puso. Sa isang kisap mata, nararamdaman ni Ping ang kilabot ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Hindi alam ng kapangyarihan kung ilang beses na mas kakilakilabot kaysa sa maton na oso. Ang mabangis, malas, at marahas na daloy ng hangin ay nadurog. Tila sapat na ang bawat pagsisikap. Ang kanyang katawan ay napunit sa mga piraso. Kahit ang kakilakilabot na pagpatay, direktang bumangga sa kaluluwa, nakakasakal, ang atay at apdo ay nabibitak. Sa ilalim ng palad na ito, ang mga ordinaryong tao ay hindi makagalaw, at sila ay pinapatay ng isang palad. Mamatay ka na, napasigaw si Ping, sa harap ng ganitong krisis ng buhay at kamatayan, nanigas ang buong nervyos niya, at ang kanyang 5-shape boxing ay nalinang natungo sa kaharian ng ecstasy, at ang mga galaw ay madaling magagamit. Kamao ng dragon may mga kuko na ang gininto ang dragon. Ginawa niyang mga kuko ang kanyang mga palad, at ang 5 daliri ay parang agila. Hinawakan niya ang nakaraan at bahagyang inilantad ang mga dragon sa likod ng kanyang katawan. 12-12 halos na ipon sa totoong mga espiritu ang sumalakay sa nakaraan, at ito ay labis na marahas. Mas kakilakilabot pa ang galaw na ito kaysa sa tiger boxing. Ito na ang pinakamalakas na galaw ni Ping na tipunin ang espiritu ng mga Diyos, punatin ang lahat, maging ang lupa ay lumitaw na may mahigit 12 bakas ng galit, hinati ang lupa. Hoy! Ang banggaan sa pagitan ng kamao at ng sampal, ang dalawang makapangyarihang Spurs ay nagbabanggaan sa isa't isa, sumabog ng sukdulan, sumasabog sa galit, gumagawa ng tunog ng pagsabog, at ang mga sound wave ay gumugulong. Nahihiya, umatras si Ping ng 12 hakbang at naramdaman ang pag-agos ng dugo. At ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay umatras lamang, ngunit ang kanyang mukha ay nailang, paano ito posible? Kahit na wala akong kapangyarihan sa pusong ito na dumudurog, hindi ito isang maliit na martial art na maaari mong labanan. Sa orihinal na paraan, nalinang mo ang Wushukuan, at naabot mo na ang kaharian ng supernaturalization. Hindi nakakapagtaka na kaya mong gamitin ang ganitong kakilakilabot na kapangyarihan at gamitin ang kapangyarihan ng 5-shape boxing sa mga advanced martial arts. Nakakamangha, talagang nakakamangha na magawa mo ito sa murang edad. Isa kang henyo, pero hindi ka dapat maging isang kumpanya ng mga itim na oso. Dapat kang mamatay ngayon.
Pagkarinig niya ng boses, bigla niyang tinanggal ang mga kulay pilak na bagay sa kanyang katawan. Sus Mariosep, biglang nakita ni Ziaping na isa itong laser gun. Nang mapindot ang gatilyo, kayang tumagos ng laser ang 1 metrong kapal ng bato sa isang iglap, at hindi man lang ito sasabihin ng mga ordinaryong tao. Isang malamig na lamig, agad na tumataas mula sa ilalim ng kanyang paa patungo sa takip ng Tianling, kung hahayaan mo talaga ang kabilang partido na alisin ang laser gun, patay na siya, walang pag-asa na mabuhay. Tutal, paano nga ba mas mabilis na makakakuha ng laser ang mga tao? Boxing ahas butas ng pagbabarena ng espiritu ng ahas. Sa isang kisap mata, sumikip ng gusto ang kanyang mga kaba. Sa sandaling ito ng kanyang pagkamatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa isang malalangit na estado, na parang bumagal ang buong mundo. Ang kanyang pag-iisip ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa dati, at halos lahat ng kanyang isipan ay kumikinang sa kanyang isipan. Pakiramdam ni Ziaping na ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay mas sensitibo at mas malakas kaysa dati. Hoy! Kumislap ang katawan ni Ziaping at naging ahas. Napakabilis ng paggalaw, parang kidlat. Ilang metro lang ang tinahak nito at malapit na sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Ano? Hindi makapaniwala ang lalaking nasa katanghaliang gulang at tumingin kay Ziaping nang may takot. Paano naging ganito kabilas ang batang ito? Halatang isa itong 4 na araw na martial arts man. Paano niya nagawang lumapit sa katawan niya ng biglaan, at hayaan siyang hindi malaman? Boxing ahas kuneho na ahas na ulupong. Ang kanang kamay na ahas ni Ziaping, ang bilis ay napakabilis, mabangis at malas, ang landas ay natural, parang isang antelope na nakasabit sa sulok, walang bakas na matagpuan, at agad na sumugod patungo sa dibdib ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang malakas na putok, tila bala ang kanyang kanang kamay, at agad na tumagos sa dibdib ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Natusok din ang puso, at nabasag ang laman sa loob. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang at hindi makapaniwalang tumingin kay Ziaping. Tila hindi niya inakalang napatay pala siya ng isang maliit na martial artist at buong puso niya itong nilakasan. Dahil sa pagkailang, dahan-daang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, sabay tilamsik ng alikabok. Boom! Pinapatakbo ni Ziaping ang sarili niyang katawan, at pinapatakbo ang purong yang. Ang mainit na enerhiya ay kumalat sa paligid ng ilang sandali, pinapawi ang lahat ng kanyang pagkapagod at negatibong emosyon, at sinusunog pa ang mga ito. Malinaw na ito ang unang beses na pumatay siya, pero wala siyang naramdaman. Para siyang robot, kalmado at kalmado. Dapat ito ang epekto ng purong yang. Ang napakahusay na pagsasanay na ito ay tumagos ng malalim sa utak ng buto. Hanggat nagpapakita siya ng kaunting negatibong emosyon, susunugan niya ang apoy sa katawan at susunugan ang mga ito. Bagamat matagal ko nang alam na ang Black Moon City ay isang lubhang mapanganib na lungsod, ang mundong impyerno ay laganap, at ang kamatayan at pagpatay ay nasa lahat ng dako, ngunit hindi ko inaasahan na pagpasok ko lang at naharap ako sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Biglang huminga si Ziaping at pinakalma ang pagod ng katawan. Ang labanan ng buhay at kamatayan ay halos kumukonsumo ng halos lahat ng kanyang enerhiya. Kung mayroon mang ganitong sandali ng kapabayaan, tinatayang namatay siya sa lugar na ito. Hindi niya maiwasang magulat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na bumagsak sa lupa. Mahigit 100 ng peklat ang nakita sa dibdib ng lalaki na nakikita ang mga buto. Kahit ang mga buto ay hindi alam kung ilang ugat ang nabali, at malubhang nasugatan ang mga ito dahil sa biglaang pagkamatay. Pero kahit ganito ang sitwasyon, mayroon pa ring kakayahang magpakamatay. Naiisip ko kung gaano kalala kung ang lalaki ay nasa kasagsagan ng kanyang kalakasan. Teka, ano ba to? Lumapit si Ziaping at agad na nakita ang isang itim na pakete sa likod ng lalaking nasa katanghaliang gulang, nakaumbok, na parang may karga. Ibinaba niya ito at medyo mabigat ang pakiramdam niya. Pero hindi ko na hinintay na buksan ito ni Ziaping at tingnan. May narinig akong sipol sa dikalayuan, habulin mo, hindi papatay ang lalaki, maglakas loob ka talagang ipagkanulo ang grupo ko ng mga itim na oso, dapat mo itong hulihin, durugan ang bangkay. Ipaalam mo sa traidor ang mga paraan ng grupo ko ng mga itim na oso. Nako, malaking problema ito. Agad na nalaman ni Ziaping na nagdulot siya ng maraming gulo. Malinaw na hindi alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang kanyang ginawa, dumampot ng isang bagay, nasaktan ng grupo ng mga itim na oso, hinabol ng hindi mabilang na malalakas na lalaki, at nagtapos sa isang biglaang pagkamatay. Ngayon ay pinatay niya ang lalaking nasa katanghaliang gulang at nakuha ang parsela sa kabilang panig. Kung kilalaman siya ng kumpanya ng mga itim na oso, may buhay pa rin siya. Kailangan kong makatakas. Agad na nagkusa si Ziaping, kahit na isa na siyang 18 taong gulang na binata ngayon, ngunit matapos magising ang mga alaala, ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ay naging napakasopistikado, at lubos na mapagpasyahan, hindi kailanman hahatakin ng agos. Dinampot niya ang parsela at tumakas patungo sa kailaliman ng eskinita. Wala pang 5 minuto matapos umalis si Ziaping sa lugar, 2 o 3 tao ang agad na lumitaw mula sa madilim na eskinita na ito. Ang una ay isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng itim, puno ng kalamnan, napakalakas, at nakayuko. Bumubuga ng malakas na hininga, ipinapakita ang mahiwagang martial arts. Boss, tingnan mo, patay na ang lalaking ito. Sa tabi ng isang agila, nakita niya ang isang bangkay na nakahandusay sa lupa,
Ang balintataw ay natamba at nanginginig, tila gulat na gulat. Ano? Nagbago ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim, anong nangyari? Sa lakas niya, kahit na makubkob tayo at malubha ang sugat, imposibleng mamatay ng ganoon kadali. May butas ng dugo sa dibdib niya. Dapat ay tinusok ito ng kamay. Itinapat ng agila ang ilong at tiningnan ang katawan. May ikatlong tao na lumilitaw sa eskinita na ito at papatay sa kanya. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay, at may mga tao mula sa mga ikatlong partido. Nasaan ang bagay na nasa katawan niya? Nagmamadaling tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim. Tiningnan ito ng lalaking may kawit na ilong at walang magawang sinabi, wala na, tinatayang nadala na. Sus Mariosep, agad na nalungkot ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim at nagalit, agad na ipaalam sa mga tao ng Black Bear Company, harangan ng lubusan ang mga kalapit na plaza, at habulin ang lahat ng kaina-hinalang tao. Kapag nahanap ko na ang target clue, papayagan kitang pumatay, kahit anong mangyari, kailangan ko lang makitang bumalik ang mga yun, kung hindi ay babalik ka para makita ako. Galit na galit siya kaya't ang kanyang katawan ay naging kakilakilabot at nakamamatay. Pabago-bago ang momentum, at ang sementadong sahig sa kanyang paanan ay bitek at langit-ngit. Opo, amo, sumigaw ang dalawang lalaki. Tuldok 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 tuldok. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Black Bear Company ay isang guho ng Black Moon City. Mayroong isang inabandunang gusali dito. Maraming mga guho ng matataas na gusali, hanay-hanay, at ang mga kalsada ay napakasalimuot. May mga tipak ng grabo sa lahat ng dako at malalalim na hukay sa lupa. Magulo ang kapaligiran. Sinasabing ang lugar na ito, noong panahon ng kataklismo, ay sinalakay ng maraming halimaw, at ang mga taong naninirahan doon ay tumakas, na nagresulta sa mga guho ng lugar at pagkawasak ng gusali. Kahit na Naples ang mga halimaw na ito kalaunan, hindi sila naging masagana. Sa halip, ginamit ang mga ito bilang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga gangster, at umuusok ang usok at masalimuot ang mga tauhan. Bukod dito, napakalawak din ng lugar, na may diametrong hindi bababa sa 200 kilometro. Isa itong napakalaking labirinto. Kung walang mapa, madaling maligaw sa lugar na ito. Sa puntong ito, mabilis na tumakas si Ziaping mula sa Black Bear Company ng kalahating oras, tumakbo ng 20 kilometro sa isang hininga, nakarating sa unang palapag ng isang abandonadong gusali, at pansamantalang nakahinga ng maluwag. Naku, nakakalungkot naman ito, hindi ko inaasahang makakaharap ko ang ganito. Walang magawa si Ziaping. Ngayon, pumapatay ako ng mga tao malapit sa Black Bear Company. Paano ako makakabili ng gintong gamot? Paano ako makakapagpalit ng ibang kumpanya? Binili mo na ba ito? Alam na alam niya na pinatay niya ang kakaibang lalaking nasa katanghaliang gulang at kinuha ang mahiwagang pakete. Masasabing tuluyan niyang pinukaw ang galit ng kumpanya ng itim na oso. Nang bumalik siyang muli sa Black Bear Company, naiisip niya na kahit walang nakakita sa kanyang hitsura noong mga oras na iyon, hindi siya nang ahas na sumugal. Gayunpaman, ang misteryosong lalaking nasa katanghaliang gulang ay may kinuha sa huli, at talagang nagudyok sa napakaraming nangungunang eksperto na habulin ito, at ikinagalit din ng organisasyon ng Black Bear Company sa ilalim ng lupa. Kumurap ang mga mata ni Ziaping, at agad na gustong buksan ang pakete para makita kung ano ang laman nito. Nagalit pa nga ang grupo ng mga itim na oso kaya't nagpadala ito ng isang grupo ng mga amo para umatake. Sa oras na ito, sa isang maliit na eskinita sa harap ng abandonadong gusali, biglang may narinig akong boses, "Hoy! Parang may yabag ang gusali sa kabilang panig, tingnan natin." Ano? Instinctive na nakaramdam ng sama ng loob si Ziaping, agad na nagtago sa sulok sa tabi nito, hinaranggan lamang ang tingin sa labas ng eskinita, narinig niya ang mabilis na mga yabag na paparating sa direksyong ito. Hindi naman ganoon katalino, ako ba ang pupuntahan ng mga taong ito? Kumislap ang mga mata niya. Ilang beses, 2 o 3 lalaki ang agad na sumulpot sa pasukan ng gusali. Lahat sila ay nakasuot ng pulang chaleco. Lahat sila ay may lakas ng 4 na araw na martial arts. Ang katawan ay nakamamatay, ang mga mata ay napakabangis, at may mga kutsilyo sa mukha. Hoy, may mga tato sa kanyang mga balikat. Sa unang tingin, alam mo na talagang hindi mabubuting lalaki at babae ang mga ito, at malamang na pumapatay sila ng mga tao. Lumitaw ang 3 lalaki sa unang palapag ng gusali at tumingin sa paligid. Sila ay naging mapagbantay. Kakaiba, ngayon ko lang narinig na may tunog, kumusta na ngayon? Kumurap ang isang lalaki at bakas ang pagkalito sa mukha. Sabi ng isa pang tao, baka miyaw lang yan, mali ang pagkakaintindi mo, narito ang abandonadong lugar, paano nangyaring may naroon? Para sa akin, pumunta ka sa ibang lugar para maghanap. Para manahimik ka. Sabi ng ikatlong tao, alam mo rin na ang mga miyembro ng Black Bear Company ay sinasabihan na suriin ang sinumang kaina-hinalang tao na pumasok sa Black Moon City. Ang sinumang estranghero na lilito sa ating site ay kailangang suriin itong mabuti. Kapag natagpuan na ang target, ang mga karakter, agad na pumatay sa lupa, ay talagang hindi maaaring maging maawain. Totoo ngang nagsalita na ang amo at ang mga miyembro ng buong lugar ay napakilos na upang bumuo ng isang mahigpit na nakapaligid na network sa lugar na ito. Kung maglalakas loob tayong magpabil, tiyak na parurusahan tayo ng amo, at hindi tayo papatayin. Ang mga mata ay takot at tila takot na takot.
Hindi ko alam kung sino ang may ganito kalaking tapang, pero nang ahas pa rin akong nakawin ang mga gamit ng kumpanya ng aking itim na oso. Wala na itong patutunguhan, pang-iinis ng isa pang tao. Hindi magtatagal, malalaman din ang lalaki. 5 kabayo ang pinaghiwalay. Walang sino man ang maaaring manggulo sa website ng kumpanya ng aking itim na oso. Hindi, medyo mali dito. Matalas ang mga mata ng ikatlong tao at nakatitig sa mga bakas sa lupa, tingnan mo ang sahig. Matagal nang walang nakapunta rito. May alikabok kahit saan. May mga bakas ng paabukod sa atin. May isang taong kakapasok lang. Nako, nagbago ang mukha ni Ziaping. Masyado siyang nagmamadali habang umiiwas. Nakalimutan niyang alisin ang mga bakas nito. Nakita niyang sinundan ng 3 lalaki ang kanilang mga yapak at mabagal na naglakad. Nagningning ang mga mata at ang pagpatay ay laganap sa hangin. Hindi pwede, dahil natuklasan na ng kabilang panig ang kinaroroonan, patayin na lang natin. Boom! Bigla, sa isang kisap mata, nang ang 3 tao ay malapit na sa sulok ng pader ng 2 o 3 metro, biglang tumalon si Ziaping mula sa sulok, parang isang cheetah, puno ng lakas na sumasabog, isang kamao ang tumama. Leopard boxing kadena ng cheetah. Napakabilis ng suntok na ito, ang anggulo ay nakakabasag, napakainit, pinupunit ang hangin, nagdadala ng sumisipol na hangin, may kakilakilabot na puwersa ng pag-atake, at agad itong tumama. At paano nila gustong mapabilis ng 3 tao ang bilis ng kalaban, at hindi sinasadya ang tibok ng puso, ang magkabilang panig ay 2 o 3 metro rin ang layo, paano nila ito mapipigilan? Hoy! Sandaling may narinig na 3 mahinang tunog sa hangin, at ang nakapangangilabot na mga kamao ay tumama sa dibdib ng 3 lalaki. Sa sandaling iyon, bumagsak ang dibdib ng 2 karakter na Tsino, nabali ang mga buto, at sumabog ang puso. Sus Mariosep, mayroon pa ring isang tao na matyaga sa buhay. Matapos matanggap ang atakeng ito, hinugot niya ang kanyang matalas na kutsilyo at gustong saksakin ang tiyan ni Ziaping, na sobrang init. Mamatay ka na. Kung bibigyan siya ni Ziaping ng ganitong pagkakataon, agad naman siyang lumapit sa taong ito, sinunggaban ang lalaki, at sumangot, at nabali ang leeg nito. 3 tao, patay agad. Matapos makapatay ng 3 magkakasunod na tao, naramdaman ni Ziaping na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang pagkamatay ng 3 tao, ngunit wala siyang awa. Nasa krisis ako ng buhay at kamatayan. Kung hindi sila patay, namatay sila, kaya paano siya makakatagal? Laser gun ba ito? Binaligtad ni Ziaping ang mga bangkay ng 3 lalaki, at agad na nakakita ng isang 15 sentimetrong pilak na laser gun, at 2 titanium na kutsilyo, isang matalas at lubos na matibay na sandata. Mabuti na lang at napatay ko agad ang 3 tao, kung hindi ay hinintay nilang matanggal nila ang mga laser gun sa katawan, at patay na siya. Hindi niya minamaliit ang kalupitan ng mga taong ito sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang mga taong talagang nagpadala sa buong grupo ng mga itim na oso ay lumapit sa akin, nag-utos ng pagpatay, at pinalibutan pa ang lugar na 100 milya ang haba. Pinaalis ng mga manggagawa ang mga tao. Ano ang ginawa ng lalaki, na naging dahilan upang magalit ang grupo ng mga itim na oso sa mga tao? Hindi inaasahan ni Ziaping na papatayin niya mismo ang lalaki, at napanalunan niya ang parsela. Mas seryoso ang bagay na ito kaysa sa kanyang inaakala. Nahiya siya at agad niyang binuksan ang parsela. Agad-agad, may lumabas na isang panggamot na may ginintuang likido, na nagbigay ng nakasisilaw na liwanag. Bukod pa rito, mayroon ding cheat sheet, at ang pabalat ng libro ay tila nakasulat na, ang langit at lupa. Hindi, ito ay isang ginintuang gayuma, may 20. Nang makita ang mga inaasam na gayuma na ito, hindi lamang hindi natuwa si Ziaping, kundi sa halip ay natulala, dahil naisip niya ang kabigatan ng bagay na ito. Ito ay isang ginintuang botika na nagkakahalaga ng 10 milyong federal na dolyar. Totoo ba na ang mga misteryosong lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ninakaw mula sa Black Bear Company? Gayunpaman, kahit na ganito ang sitwasyon, ang mga tao ng Black Bear Company ay hindi mababaliw, hayaang matanggal ang hindi mabilang na miyembro, at ang pagharang ay aabot ng 100 milya. Kung tutusin, ang pagkawala ng 10 milyong federal na dolyar ay hindi naman malaking bagay. Mukhang napakapambihira ng cheat sheet na ito. Tinitigan niya ang mga manloloko at tiningnan ito. Inilalarawan nito ang isang espesyal na martial art. Gumagamit ito ng kakaibang paraan ng paghinga upang marating ng mga tao ang kaharian ng pagpasok sa butas ng Baihui at makabuo ng espiritual na lakas. Kapag nailabas na ang espiritual na kapangyarihang ito, madali nang mararamdaman ang hangin at damo sa loob lamang ng ilang kwadro. Kahit gumapang ang isang langgam sa lupa, maririnig pa rin ito ng malinaw. Paano ito naging posible? Ang lihim na operasyong ito ay kayang makapasok sa Baihui Point ng maaga at makagawa ng mahiwagang espiritual na kapangyarihan. Nabigla ang katawan ni Ziaping at maigsi ang kanyang paghinga. Agad niyang nalaman ang kahalagahan ng manlolokong ito. Kinakailangang malaman na ang martial arts ay 9 na langit, ang isang langit ay mas malakas kaysa sa isa, ngunit walang paraan upang makabuo ng espiritual na kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa martial arts na 9 araw na langit at pagsulong sa militar, malilikha ang mahiwagang kapangyarihang ito. Ngunit ngayon ang lihim na operasyon na ito, ay talagang magagawa ang ganitong uri ng bagay sa sitwasyon ng martial arts, maiisip kung gaano kahalaga ang lihim na pamamaraan na ito, tinatayang ito ang pinakamahalagang dahilan para mabaliw ang kumpanya ng itim na oso.
Hindi nakakapagtaka na ang grupo ng mga karakter sa ilalim ng lupa ay magiging baliw at haarang sa daan-daang milya. Ang mga panlolokong ito pa lamang ay nagkakahalaga na ng hindi bababa sa 100 milyong dolyar federal, at hindi naman kinakailangang may pera. Ito ang tunay na sekreto. Kumislap ang mga mata ni Ziaping at ang kanyang kalooban ay lubhang kapanapanabik. Gayunpaman, ang sekretong pamamaraan na ito ay tila hindi nililinang ni Newman. Ang sumusunod ay dapat magpahiwatig na ang mga talentong higit na espiritual kaysa sa mga ordinaryong tao ay kwalipikadong magsanay, kung hindi, ang mga ordinaryong tao ay walang silbi kahit na makuha nila ito. Malakas na espiritu. Ang lakas ng aking pag-iisip ay dapat na mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Tinatayang kaya kong linangin ang sekretong pamamaraan na ito. Iniisip ni Ziaping na mayroon siyang 2 kaluluwa, at ang dami ng pagbabago ay nagbubunga ng kwalitatibong pagbabago. Ito ay tiyak na isang regalo para sa espiritual na lakas. Iba. Hoy! Biglang may narinig na mga yabag sa labas, at tila may paparating mula sa malayo. Aba, nakalimutan ko na. Narito ang lokasyon ng Black Bear Company. Napakaraming miyembro, ang kanilang mga eyeliner ay nasa lahat ng dako, at kailangan nilang magtago sa isang ligtas na lugar. Kung talagang hindi maiiwasan, patayin mo na lang. Kumislap ang figure ni Ziaping, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang kanyang pagpatay, at mabilis siyang umalis sa abandonadong gusali. Tuldok 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 tuldok. Isang gusaling may taas na daan-daang palapag, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na nakatayo sa tuktok, sumisigaw sa hangin, hinihipan ang kanyang mga damit para mangaso, ngunit nakatayo pa rin ng hindi gumagalaw, parang bato, walang makakapag-ugat sa kanya. Siya ay isang direktor ng Black Bear Company, na ang pangalan ay Zing Cheng. Sa simula, ang kumpanyang ito ay dumaan sa isang lihim na daluyan at gumastos ng daan-daang milyong federal na barya. Maraming tao ang namatay at nasugatan, at ang mga pagkalugi ay malaki. Sa wakas, nakuha ang mga ito mula sa mga labi ng isang nagngangalang Yan Wanxing. Isang lihim na pamamaraan, ang lihim na pamamaraan na ito ay ang The Heaven and Earth Visual Law. Pero hindi ko inaasahan na sa mahalagang sandali, isang malakas na martial artist ng kanilang kumpanya ang biglang nagrebelde. Ninakaw niya ang 20 bote ng gintong gamot mula sa kumpanya, at ang sikreto, at gustong palihim na umalis. Natuklasan ni Zing Cheng ang resulta. Agad niyang tinipon ang hindi mabilang na mga Panginoon sa loob ng kumpanya at kinubkob ang traidor. Kahit na pambihira ang traidor, mas malakas pa si Zing Cheng at naabot ang larangan ng martial arts. Marami ring mga katulong. Sa huli, maraming tao ang namatay at nasugatan. Kalaunan, malubhang nasugatan nila ang traidor at nahulog mula sa isang mataas na lugar. Bagamat napakalaki ng halaga, hindi ito pinagsisisihan ni Zing Cheng. Sa tingin niya ay sulit ito, dahil ang langit at lupa biswal na batas, na ito ay napakahalaga, at ang halaga nito ay higit pa sa 100 milyong federal na barya. Sa martial arts, maaari mo talagang linangin ang espiritual na lakas. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ngalan ng, maaari mong malimpasan ang hadlang ng martial arts ng maaga at magkaroon ng kapangyarihan ng militar ng maaga. Ito ay isang malaking kalamangan. Kapag matagumpay na nalinang ang Tiandi Audiovisual DAFA, na ito, nangangahulugan ito na wala ng hadlang sa iyong martial arts at sitwasyon sa militar. Pagkatapos mong marating ang 9 na araw ng Wat Iyan, natural ka nang makapasok sa militar. Talagang kapanipaniwala na kung makukuha ng kanilang grupo ng mga itim na oso ang sikretong pamamaraan na ito, magkakaroon ng patuloy na daloy ng mga makapangyarihang mandirigma. Kahit na masakop ang buong Black Moon City sa hinaharap, maaaring hindi ito imposible. Kahit si Zing Cheng ay kayang gamitin ang sikretong pamamaraan na ito upang malimpasan ang mga hadlang sa loob ng maraming taon at ma-promote sa militar at maging isang tunay na master. Mandirigma. Nagniningning sa sigla ang mga mata ni Zing Cheng. Para sa mga tunay na dalubhasa sa martial arts, ang martial arts ay mga maliliit na bata lamang. Hindi sila mga nasa hustong gulang. Tanging ang militar lamang ang tunay na malakas. Kapag narating mo na ang sitwasyon ng martial arts, maaari mo itong ilabas sa ere, papatayin ang mga tao sa ere, at magpakita ng isang kamao na parang 100 hakbang. Ang isang suntok ay may pagitan na 100 metro. Kung ialog mo ito, maaari mong mabasag ang isang malaking bato. Kapag naabot mo na ang serbisyo ng militar, saka ka lang magiging kwalipikado para umalis ng lungsod, manghuli ng mga halimaw, at makipagkumpetensya sa malupit na mga kaaway. Kung hindi ka asenso sa militar sa isang araw, ipis lang yan. Nagningning ang mga mata ni Zing Cheng at kinuyam ang kanyang mga kamao. Upang mapaunlad ang militar, dapat makuha ang sikretong pamamaraan na, langit at lupa upang makinig sa DAFA. Sinumang maglakas loob na huminto, sinumang dapat mamatay. Si Zing ang namamahala. Bigla, sa di kalayuan, mabilis kong nahabol ang isang binata mula sa Wushu Five Heavens. Isa siya sa mga piling tauhan ni Zing Cheng, na nagngangalang Song Hui. Hindi nagtagal ay nakarating siya kay Zing Cheng. Nang marinig ang boses, hindi na bumalik si Zing Cheng to, at hinawakan ang kanyang kamay, ano nga pala ang balita? Pag-uulat kay Zing Zing, agad na sinabi ni Song Hui, hindi pa namin natatagpuan ang taong target sa ngayon, pero may ilang taong nagsampa ng kaso, 5 o 6 na katao ang nawalan sa amin, at lahat sila ay mabubuting kamay ng 4 na araw na martial arts. Napatay sila sa isang suntok.
Ano? Kumunot ang noo ni Jing Cheng, isang dagok sa utos. Sabihin mo ng detalyado. Nag-isip sandali si Song Hui at sinabing, ang mga lugar kung saan namatay ang mga tao ay mga inabandonang gusali, liblib na mga eskinita, at iba pa. Lahat sila ay nabigla at inatake. Dinurog nila ang puso gamit ang isang suntok at nabasag ang kanilang mga baga. Ang ilan ay nabali pa nga ang leeg. Mula sa puntong ito, makikita natin na ang kabilang panig ay napakalakas, may karanasan, mapang-akit, at maalalahanin. Ngunit sa tansya ko ay hindi hihigit ang lakas sa 5 araw na martial arts, kung hindi ay hindi ito aatake. Agad siyang nakabuo ng maraming conclusion mula sa ilang mga pahiwatig. Tunay nga, nakikita ko. Mula sa mga sugat na napatay niya sa Tridor, ang lakas ng pag-atake ay napakalakas, ngunit ang cultivation ay hindi mataas, at ang martial arts ay nasa kalangitan. Nagliwanag ang mga mata ni Jing Cheng, pero ang lalaki ay may karanasan at malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi ito dapat maliitin. Kinakailangang gamitin ang 6 na araw na talento sa martial arts para malutas siya. Gayunpaman, kailangan ding magbantay ang kumpanya laban sa mga palihim na pag-atake ng ibang mga gang upang protektahan ang seguridad ng ari-arian ng kumpanya, at hindi posible na magpadala ng napakaraming malalakas na tao. Sa kasong ito, tawagan si Jinghua sa nakaraan, hayaan siyang hanapin ang kalaban at patayin ang isa't isa sa lupa. Ano, Jinghua? Narinig ito ni Song Hui at kumurap ang kanyang mga mata. Ang Jinghua na ito ay hindi ibang tao. Ito ay ang sariling anak ni Jing Cheng, na 18 taong gulang lamang, ngunit mayroon siyang martial arts ng kumpanya ng mga itim na oso. At sa murang edad, ay nakihalubilo na sa mundong ilalim, maraming karanasan sa pakikipaglaban, masasabing napakalakas, ngunit si Jinghua ay anak ni Jing Cheng, o ang nag-iisang anak na lalaki. Kung ang kabilang partido ay magkaroon ng anumang aksidente habang isinasagawa ang paghabol, maaaring hindi niya kayang bayaran ang responsibilidad na ito. Sheng Jing, mapanganib ang insidenteng ito, ang isa pa ay isang desperado at puno ng sakit, natatakot akong hindi ito tama. Kumurap si Song Hui, hindi maiwasang maalala. Kumaway si Jing Cheng, hindi mo kailangang mag-alala, ang mga tao ng 5 martial arts sa distrito, pero paano mo ako makukuha, kahit hindi kayo magtalo, makakatakas pa rin kayo. At may ilang buwan pa, kailangan niyang mag-apply sa kolehiyo, ang kasalukuyang lakas lang, medyo hindi ligtas, umaasa akong madaragdagan niya ng kaunti ang karanasan sa pakikipaglaban, kaya ang posibilidad na makapasok sa isang first class na universidad ay unti-unti ring isa. Oo, si Jing ang namamahala. Pagkatapos ng lahat, walang dahilan si Song Hui para tumanggi, at agad na nagpatuloy. Tuldok 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 tuldok. Sa gabi, isang abandonadong bodega sa Black Moon City ang napapalibutan ng usok na walang nakatira. Nagtatago si Zia Ping sa isang liblib na silid sa bodega, na napakalihim at walang makakahanap dito. Para maiwasan ang pagtugis ng Black Bear Company, patuloy siyang nakalusot, at pagkatapos ay muling nakapatay ng 5 o 6 na mamamatay tao sa ilalim ng lupa, at nagtamo ng ilang mga pinsala. Sa wakas ay tumayo siya at pumunta sa bodega upang pansamantalang magpahinga. Matapos ang napakaraming mabangis na labanan, halos pagod na siya, at ngayon ay wala pa siyang gaanong kinakain, gutom at ginaw lang ang laman. Hindi, magpatuloy ka sa ganitong paraan, tiyak na mamamatay si Zia Ping ko. Naikuyong ni Zia Ping ang kanyang mga kamao, hindi niya inaasahan na ang grupo ng mga karakter sa ilalim ng lupa ay ganoon kabanges, lahat sila ay desperado. Kahit na nakita niya ang pagkamatay ng kanyang kasama, hindi niya kinunot ang kanyang noo. Sa halip, siya ay naging mabangis. Nang hindi siya nag-ingat, siya ay sinaksak ng isa sa mga mamamatay tao. Siyempre, sinuntok din niya ang kanyang kamay at dinurog ang ulo ng kasama, na tinamaan ito ng 7 butas ng dugo. Ano man ang mangyari, nagtamo rin siya ng ilang mga pinsala, at hami na rin ang kanyang bisa sa pakikipaglaban. Bagamat medyo mapanganib, ngunit umiinom pa rin ng gamot na ginto, na promote sa kaharian ng Wutu Wushangtian. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at sa wakas ay nakapagdesisyon na, ayon sa kanyang kasalukuyang lakas, na ipagpatuloy ang ganitong paraan ay isang walang patutunguhan. Nahihiyang binuksan niya ang pakete at inilabas ang isang ginintoang potion. Hoy! Walang imek si Zia Ping, nilunok niya ang bote ng gintong gamot, at agad siyang nakaramdam ng isang uri ng enerhiya na parang natunaw sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sa dugo, na dumadaloy sa hindi mabilang na mga daluyan ng dugo. Tila kumakabog ang puso niya. Namamaga ang dugo niya, namumuo ang mga kalamnan niya, at parang may agos ng dumi ang katawan niya na parang sesabog na. Masyadong marahas. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang ginintoang parmasya ay dapat inumin ng kahit man lang 7 araw na talento sa martial arts, dahil ang gamot na ito ay masyadong marahas, iniinom ito ng mga ordinaryong tao, at ang katawan ay sesabog at mamamatay sa isang iglap. Naramdaman ni Zia Ping na matapos makapasok ang ginintoang ahente sa katawan, ang ginintoang likido, ang marahas na enerhiya ay dumadaloy ng mabilis, masyadong marahas, ang puso, mga daluyan ng dugo, at maging ang ulo ay tila sesabog. Ang purong yang ay hindi namamatay. Kasabay ng isang malakas na putok, agad niyang pinatakbo ang puso ng isipan, nag-pose sa isang 5-hearted posture, ang napakalaking totoong daloy ng hangin ng katawan, at agad na tila naging pagan ang kanyang dantian. Ang marahas na ginintoang enerhiyang ito na dumadaloy sa katawan, tulad ng pag-akit ng mahiwagang kapangyarihan, ay bumuhos sa loob ng dantian,
at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagpino, paglilinis, at pag-aalis ng mga dumi sa pagan, ang marahas na gamot ay ganap na natanggal, naiwan lamang ang pinakadalisay na enerhiya ng mild na dumadaloy sa hindi mabilang na mga meridian. Hindi ito purong yang, napakalakas nito. Naramdaman ni Ziaping na, pagkatapos ng gayong nakakainis na pangyayari, ang mga marahas na enerhiyang ito, tulad ng mga pinaamong mababangas na lobo, ay naging lubhang maamo. Sa katunayan, normal lang ito, hindi sinisira ng purong yang ang top level na kasanayang ito, kahit ang marahas na enerhiya ng Sun Essence ay madaling mapino, at ang Regional Gold Pharmacy ay wala naman talaga. Naramdaman niya na ang banayad na enerhiyang ito ay bumubuhos sa katawan, at bawat selula sa katawan ay tila nagsasaya. Tila ang mga sakam na ipis ay karaniwang sumisipsip ng enerhiyang ito, lumalaki at umuunlad. Boom! Bigla. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang umabot sa tugatog nito ang enerhiyang ito, isang meridian ang agad na nakakonekta, at naramdaman ni Ziaping na makapangyarihan ang kanyang katawan. Kahit sa sandaling ito, ang kanyang mga kalamnan, meridian, buto, at balat ay lubos na lumakas. Ang mga orihinal na peklat ay mabilis ding lumiit, at ang mga pinsala ay gumaling, na parang nagbago. Ang napakalaking nakakairitang hangin na dumadaloy sa paligid niya, parang isang rumaragasang ilog, sumisigaw, ang malaking agos ng hangin ay umiikot sa kanyang katawan, at ang alikabok sa paligid niya ay naalis. Matagumpay, na-promote sa Wushu 5 Heavens. Naikuyom ni Ziaping ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng liwanag, at ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang kagalakan. Sa wakas ay nakadaan siya sa ikalimang meridian at na-promote sa Wushu 5 Heavens. Ang nakakapangilabot na katawan ay mas malakas kaysa dati. Hoy, hindi niya napigil ang suntukin ng isang kamao, at agad na may sumabog na hangin sa hangin, at ang mga kalamnan ay dumaan sa isang pulgada, tulad ng isang tigre, isang oso, at isang malakas at kakilakilabot na kapangyarihan. Ang kamaong ito ay umabot sa kabuuang 3,000 libra ng puwersa, higit pa sa buli ng oso. Masyado itong malakas, mas malakas ang lakas ko kaysa sa buli na oso. Kasabay ng isang malakas na kalabog, casual na dumampot si Ziaping ng isang matigas na bato sa lupa, hinawakan ito ng may lakas, at agad itong binasag, at saka kinurot ng ilang beses. Ito ay naging isang tipak ng bato at lumabas mula sa mga daliri. Naramdaman din niya na ang kanyang pangangatawan ay walang kapantay ang lakas. Matapos ang pagpapatigas ng purong yang, kasama ang tulong ng ginintoang ahente ng gamot, ang ibabaw ng katawan ay tila nagkaroon ng ginintoang kinang, na parang si King Kong. Sa katunayan, ang mundo ng martial arts ay larangan ng pagpapatibay ng katawan. Habang lumalakas ang katawan sa larangang ito, mas magiging maayos ito para sa hinaharap at mas malaki ang potensyal. Sa wakas, naabot ko na ang 5 araw ng martial arts. Napakahusay ng ganitong uri ng tagumpay kahit sa paaralan. Kinurot ni Ziaping ang kanyang kamao at sumigaw, na parang kinukurot ang hangin. Dati, ang Shongbation ay isang 5 araw na martial arts lamang, sapat na ito upang mangibabaw sa paaralan. Ang mga taong tulad ni Joe Tyen, na 6 na araw na martial arts, ay mas henyo pa, sapat na upang makapasok sa top 10 nanograms paaralan. Alinsunod sa lakas ni Ziaping, ang mga taong makakaharap ng 4 na langit ng martial arts ay maaaring matalo ng isang suntok, at ang Wusek ay maaaring matalo ng 5 langit. Kahit na ito ay isang martial arts, maaaring hindi ito ang kanyang kalaban. Sa gitna ng grupo ng mga taong nasa ilalim ng lupa na nakapalibot sa grupo, tila kakaunti ang mga taong nasa martial arts. Siguro ay maaari na niyang tuluyang maalis ang mga taong iyon, pumunta sa istasyon at bumalik sa Tianshui City. Pero hindi ito ligtas. Tutal, may mga laser gun din ang mga gangster na iyon. Kapag may nakasagupa silang grupo ng mga tao, lubhang mapanganib. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, kalmado ang kanyang puso, kahit na bumuti ang kanyang lakas, hindi siya mayabang. Malaki. Tama, mukhang mayroon pa rin akong sekretong libro na tinatawag na, The Heaven and Earth Visual Law. Kung matututunan ko ang daya na ito, baka mapalakas ko ang aking lakas. Nang maisip ito, agad niyang binuksan ang cheat na ito, binasa itong mabuti, at patuloy na sinusubukang alamin ito. Gamit ang kakaibang paraan ng paghinga, at pagkatapos ay binabasag ang Baihui Point, na lumilikha ng isang mahiwagang espiritual na kapangyarihan, na may kaunting kahulugan, hindi ko alam kung kaya ko ba. Agad na ipinikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, banayad ang kanyang paghinga, nagsimulang huminga ayon sa mga daya ng mga daya, 3 ang mahaba at 1 ang maikli, ang dibdib ay napakaritmikong tumataas at bumababa, ang nakapalibot na hangin ay bahagyang lumitaw na parang kakaibang alon. Sa loob lamang ng 1 minuto, natuklasan niya na ang buong mundo ay nagbago na. Pakiramdam niya ay tila siya ay panatag na, espiritual na nagkakaisa, at nakaugnay sa langit at lupa. Pagpasok niya, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kanyang isipan ay talagang napakilos, na bumubuo ng isang malaking whirlpool, dumadagandong, at maging ang hangin ay naapektuhan ng pagbabagong-bagong ito, na lumikha ng isang malakas na ingay. Kapag naabot ng puwersang ito ang sukdulan nito, isang malakas na tunog, ang kailaliman ng Baihui Cave sa tuktok ng ulo ay tila madaling masira ng mahiwagang kapangyarihang kaluluwa na ito, at mayroong maliit na puwang. At ang puwang na ito, na sa katunayan ay isang kislap ng kulay abong hamog, na lumulutang sa kaibuturan ng aking isipan,
agad na naramdaman ni Ziaping ang isang mahiwagang puwersang nagmula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Ito ang espiritual na kapangyarihan sa alamat. Kinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, at habang unti-unting lumalawak ang puwersa, naramdaman niya na tila maliwanag ang buong mundo. 20 metro sa plaza, ang lupa, alikabok, putik, graba, mga piraso ng papel, maging ang mga langgam na gumagapang sa lupa, ang mga lamok na lumilipad sa hangin, ang mga tila ba ng mga patak na bumabagsak sa malayo, malinaw ang kanyang pakiramdam, na para bang ito ay may pangkalahatang pananaw ang Diyos. Hindi ka panipaniwala, ito ba ang espiritual na kapangyarihan? Nagtagumpay ako, talagang matagumpay na nagsanay. Hindi maipaliwanag na nagulat si Xiaoping. Gusto niya lang itong subukan. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay ito. Ramdam niya na napakalakas ng epekto ng kapangyarihang pangkaisipan. Kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, malinaw niyang nakikita ang paligid. Sa loob ng espiritual na saklaw, isa lamang siyang Diyos, omniscient, at wala. Hindi. Siyempre, isa lamang itong ilusyon, ngunit hindi nito maitatago ang kapangyarihan ng diwang ito. Ito ba ang pakiramdam? Tila ang puso ni Ziaping ay likas sa katawan. Nahihiyang iniunat niya ang kanang kamay at marahang itinaas. Isang langaw na lumilipad-lipad ang dahan-daang nasalo ng kanyang ari kaya hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumitaw, at tila natakot ang mga langaw at mabilis na lumipad palayo. Ang maalamat na malakas na tao ng militar ay napakalakas, kayang iwasan ang mga laser gun, at kahit ang missile ay hindi maaaring i-lock, lampas ito sa limitasyon ng bilis ng reaksyon ng nerbiyos ng tao. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, iniisip ko pa rin kung bakit sa kasong ito, kung mayroon kang diwa, posible ang lahat. Hindi nakapagtataka na nagmadali ang kumpanya ng itim na oso para mabawi ang sekretong trick na ito. Napakahalaga talaga nito para sa sekretong teknik na ito, malayo sa mga ordinaryong manloloko. Ngunit kung gusto mong matagumpay na malinang ang sekretong kasanayang ito, hindi lahat ay maaaring magtagumpay. Ngayon, alam na ni Ziaping kung bakit madali siyang matagumpay na nakapaglilinang. Wala nang ibang dahilan, dahil ang kanyang kaluluwa ay makapangyarihan, hindi bababa sa 10 beses na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang sekretong pamamaraan na ito ay para sa kaluluwa ng isang makapangyarihang tao, iyon ay, ang sekretong kayamanan. Maaari kang magtagumpay kung magsasanay ka, ngunit kung ikaw ay isang ordinaryong tao, kahit makuha mo ang sekretong ito, maaari ka lamang kumurap. Kahit na talagang matagumpay ito, gamit ang ordinaryong kapangyarihan ng kaluluwa, imposibleng malusutan ang Byway Point. Paano ito magiging walang magawa? Tanging ang isang taong may malakas na kaluluwa tulad ni Ziaping ang madaling makalusot na parang isang guho. Aba, parang may paparating. Sa oras na ito, maliwanag na ang langit, at nakapag-cultivate na ako isang gabi nang hindi ko namamalayan. Gumalaw ang puso ni Ziaping, matalino ang kanyang mga mata, at agad niyang napansin na may lumalabas mula sa bodega. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Matapos inumin ng gininto ang gamot, nadagdagan na niya ang enerhiya ng kanyang buong katawan. Puspo siya ng espiritu. Ngayon ay napromote siya sa mundo ng Wat-Iyan sa loob ng 5 araw at nagkakaroon ng espiritual na lakas. Kahit sino pa siya, hindi siya natatakot. Hoy! Sa labas mismo ng bodega, tila may 7 o 8 malalakas na lalaking nakaitim. Isa sa mga binata ay nakasuot ng puting damit at maamo ang mukha, ngunit ito ang pinuno ng grupo. Mukhang mayabang ang puting lalaki at tumingin sa isa sa maliliit na itim na lalaki, sigurado ka bang may nagtatago sa bodega na ito? Kung maglalakas loob kang linlangan ako, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Zingangzi, syempre sigurado ako. Mabilis na sabi ng maliit na lalaking itim, pinanood ko ito ng isang gabi kahapon at napansin kong may ingay na paminsan-minsan, talagang may tao sa loob. Wala sanang nagpakita rito, pero lumitaw ito kagabi, kaya pinaghihinalaan ng maliit na oso na ang taong nagtatago sa loob ay malamang na ang taong hinabol ng grupo ng mga itim na oso. Pumunta ka lang para magulat. Kung mayroon akong kalahating kasinungalingan, tatamaan ng langit ang kulog na parang may 5 kulog. Sumumpa siya sa langit. Napakagaling, kung talagang mahahanap mo ang mamamatay tao, isa kang malaking tagumpay, at maraming gantimpala. Ang mga kabataang nakaputi ay marunong ding maglupusay, at magbigay ng matamis na kadate sa isang sampal. Salamat Zingangzi. Biglang natuwa ang pandak at itim na lalaki, ngunit bago pa niya masabi ang mga susunod na salita, isang malakas na kalabog, isang batong lumipad palabas ng bintana ng bodega, napakabilis, na pumupunit sa hangin, parang bala ng sniper. Dahil sa pagkailang, agad kong tinusok ang ulo ng isang pandak at itim na lalaki. Ano? Nang makita ito, ang binata na nakaputi at ang iba pang mga tao ay napatalon. Pinanood niya ang pagpatay sa maliit na lalaki, ang kanyang ulo ay tinamaan ng mga bato, at isang kumpol ng pula at puting bagay ang lumabas, na parang pakuan na pumutok. Ang maikling lalaking ito ay mayroong kahit 4 na araw na pag-aayos ng martial arts, ngunit siya ay pinatay sa ganitong paraan, at walang paraan upang makipaglaban. Sus Mariosep, umiwas ka. Isang lalaking itim ang sumigaw ng sumigaw. Siya ay napaka-eksperto. Likas sa kanya ang pakiramdam na tumigas ang kanyang balahibo at agad na nalaman na tiyak na tinititigan siya ng isang amo. Pero huli na. Hoy! Sa isang kisap mata, 4 o 5 bato ang lumilipad palabas ng bintana ng bodega, na parang mga bala ang pinapasabog,
at ang bilis ay napakabilis, tahimik na pumupunit sa hangin. Hindi makareact ng mabilis ang 3 o 4 na lalaking itim sa harap, at ilang beses silang napaungol. Nakakakilabot ang bato, at sa sobrang kilabot ng kakilakilabot, bigla silang tumagos sa kanilang mga dibdib. Agad na lumitaw ang isang malaking butas sa kanilang dibdib, at ang puso ay sumabog agad, at maraming dugo ang umagos palabas. Umiwas ka, bilasan mo ang pag-iwas. Huwag mong itago ang kamatayan, may malalakas na kaaway sa bodega. Sumigaw ang natitirang 4 o 5 itim na lalaki, at sila ay takot na takot. Paano nila naiisip na ang mga gangster na nagtatago sa bodega ay napakasama na ang mga batong nakikita kahit saan ay naging kasing kakilakilabot ng mga sniper rifle? Normal din ito. Si Xia Ping ay na-promote sa kaharian ng Wat Ian 5 Heavens, at ang kanyang lakas ay lubos na lumakas. Mayroon siyang 3,000 libra ng higanteng lakas. Ang paghagis ng mga bagay ayon sa gayong kapangyarihan, kahit na ito ay isang banayad na bagay, ay magiging isang kakilakilabot na sandata, lalo na ang isang bato. Wala lang talaga ito. Sinasabing ang ilang puwersang militar ay umabot na sa daan-daang libong libra. Kaya nilang yanijin ang lupa gamit ang kanilang mga kamay at paa. Kahit na magtanggal sila ng dahon, maaari pa rin itong gamitin bilang lumilipad na kutsilyo para pumatay ng mga tao. Para sa mga mortar at pagdurog sa lungsod, ito ang tunay na martial art. Susmar Yosef, mabilis na umiiwas ang puting binata at ang 5 itim na lalaki. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga mukha at palihim silang nagsilapitan sa mga balakid sa kanilang paligid, umaasang maiiwasan ang mga pag-atake ng kaaway. Pero paano nila nalaman na si Xia Ping ay nagsanay ng langit at lupa at nakinig sa Dafa, at nilinang ang kanyang espiritual na lakas? Ang hangin at ang damo sa 20 metrong radius ay nasa kanyang mga kamay, at ang kanilang kinaroroonan ay hindi nakikita. Hoy! 4 o 5 bato ang lumipad palabas, at sa ibang direksyon, ang lakas ay kakilakilabot, at mayroong tunog ng sipol sa hangin, at maging isang nakasisilaw na kislap. Sa nakakahiyang paraan, ang 2 butas na bato ay tumago sa sementadong pader, at may 2 lalaking itim na nagtangkang magtago sa ilalim ng sulok ng pader. Hindi sila makaalis sa daan, at agad silang tinamaan ng mga bato. Sumabog ang kanilang mga ulo na parang pakuan sa mismong lugar at agad silang napatay. May 3 pang itim na lalaking nagtatangkang magtago sa gilid ng isang malaking baldeng bakal, ngunit ang bato ay tumagos sa bakal, na may napakalakas na lakas na tumatagos, direktang tumama sa katawan ng 3. Sumigaw ang 3 itim na lalaki, at ang kanilang mga katawan ay sumabog dahil sa 3 bato, lumipad ng diretso sa hangin, lumipad ng 12-12 metro bago sila nahulog mula sa himpapawid. Ngunit nang sila ay bumagsak sa lupa, sila ay kakilakilabot, ang kanilang mga itim na mata ay puti, at ang kulay ng pagkataranta ay nabunyag. Ang kanilang mga panloob na organo ay ganap na naduraj ng kapangyarihan ng batong ito. Kahit na sundin nila ang kasalukuyang teknolohiya, hindi sila maliligtas. Isa pang bato ang lumipad at hinampas ang binata na nakaputi, na may nakapangangilabot na pagpatay, na parang isang bulalakaw, upang tuluyang patayin ang binata na ito na nakaputi. Naghahanap ng kamatayan. Sigaw at senggal ng binata na nakaputi. Binunot niya ang isang malaking kutsilyo na 1 metro ang haba mula sa kanyang katawan at itinutok ito gamit ang isang kutsilyo. Nakakailang, ang bato ay nahati sa gitna agad at ang hiwa ay makinis. Mayroong isang uri ng paglabas at pakikipaglaban kay Xinghua sa loob ng 300 bala. Ang mga multo ay nagtatago sa bodega at palihim na umaatake. Isa itong mabuting tao, sigaw ni Xinghua, at siya ay gulat at galit. Orihinal na, ibinaba niya ang kanyang kamay dito, gusto lang patayin ang mamamatay tao, gumawa ng malaking kontribusyon sa kanyang ama, at hayaan ang ibang mga kumpanya ng itim na oso na makita ang kanilang sariling kapangyarihan. Naniniwala rin siya na ayon sa sarili niyang lakas, hanggat natatagpuan niya ang mamamatay tao, madali niya itong mapapaalis. Hindi na kailangang mag-aksaya ng anumang pagsisikap. Ngunit sino ang makakaisip ng mukha ay hindi pa ito nakikita, at ang sarili niyang mga kamay ay pawang patay na. Isa-isa ang pinapatay ng kabilang panig dito. Tanga, pagpatay ito, digmaan ito, hindi patay ka o buhay ako, paano ka makakalaban ng 300 bala kasama ka? Pang-iinis na sabi ni Xia Ping sa bodega. Sa isang sulyap, nakita niya na si Xinghua ay isa lamang ordinaryong estudyante. Isa siyang bulaklak sa greenhouse. Kung walang anumang karanasan, magsasabi siya ng mga katawa-tawang salita. Ang taong iyon ay hindi natatakot kahit na siya ay sinanay upang maabot ang ika-6 na langit ng martial arts. Hoy! Sandaling pinisil ni Xia Ping ang kanyang kanang kamay, at ang mga asul na ugat, na nagdulot ng matinding puwersa. Kasabay nito, naghagis siya ng 9 na bato. Kasabay nito, ang 9 na bato ay hinati sa iba't ibang landas upang patayin ang nakaraan, na may bahid ng hindi maipaliwanag na alindog. Sa simula, ang kanyang kakayahang maghagis ng nakatagong sandata ay hindi gaanong matalino, at hindi niya ito pinag-aralan. Gayunpaman, matapos niyang pag-aralan ang langit at lupa upang makinig sa Dafa at magsanay sa kanyang lakas ng pag-iisip, ang 20 metrong radius ay nasa loob na niya. Sa ganitong saklaw, isa siyang Diyos, kung saan maglaro, nasaan ang 100. Bagamat ang gayong nakatagong sandata ay hindi kasing husay ng isang tunay na nangungunang manlalaro, sapat na ang pagpatay sa mga karakter sa ilalim ng mundong ito.
Bastos. Bumantong hininga ang binata na nakaputi, si Xinghua, at naramdaman ang nakamamatay na pagpatay mula sa kabilang panig. Biglang nanlamig ang kanyang katawan at tumigas ang kanyang balahibo. Tila nakaranas siya ng krisis ng buhay at kamatayan. Hoy! Bueno, isa rin siyang henyo, nagsasanay gamit ang isang kamay hanggang sa perpekto. Sa isang kisap mata, sa krisis na ito ng buhay at kamatayan, nilagpasan niya ang mga hangganan ng nakaraan, at ang isang hininga ay naging parang siyam na kutsilyo, ang bawat kutsilyo ay naglalabas ng kakilakilabot na lakas. Ilang beses, siyam na bato sa hangin ang dinurog niya. Ngunit bago pa man niya mahintay na ipakita ni Xinghua ang kanyang kagalakan, bigla na lamang niyang naramdaman ang banta ng kamatayan. Isang malaking itim na anino ang parang tigre, na tumalon palabas ng bodega at naglalabas ng malakas na momentum. Kasabay ng isang malakas na putok, ang kabilang panig ay talagang lumapit sa kanya. Ngunit ngayon ay siyam na bato na lang ang nabasag ni Xinghua, naubos na ang lakas, at may puwang pa rin upang labanan ang isang kakilakilabot na pag-atake, para lamang magbantay sa isa't isa. Hindi mo ako maaaring patayin. Ang ama ko ay si Xing Cheng. Siya ang direktor ng Black Bear Company. Pinatay mo ako. Hindi ka mabubuhay kung wala ang Black Moon City. Kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay dito. Alam mo ba, sa wakas ay natakot si Xinghua, hindi niya napigil ang mapasigaw. Boom! Isang kamao ang tumama, mahinang umalangaw-ngaw ang ungol ng tigre sa kabundukan, nakakadurog ng lupa, halos mabuo ang hangin, ang kamao ay matatag na nakalapat sa dibdib ni Xinghua. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang buong pagkatao ni Xinghua ay lumipad palabas na parang isang piraso ng papel, dumulas ng 12-12 ng metro, at sa wakas ay nahulog sa dingding ng bodega. Agad na sumabog ang puso at lumitaw ang isang butas ng dugo sa dibdib. Nanlaki ang mga mata niya at nahimatay. Ang labanan ng buhay at kamatayan, paano mo kayang harapin ang iyong ama, nang ahas kang patayin ako, kailangan mo akong mamatay. Mahinang tiningnan ni Xia Ping ang binata na nakaputi na pinatay ng mag-isa, ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Nanalo. Nang makitang napatay na ang lahat ng mga kalaban na ito, biglang nakahinga ng maluwag si Xia Ping, dahan-daang lumamig ang kumukulong dugo, ang matinding pagtibok ng puso, at ngayon ay hindi na ito maaaring tumigil ng matagal. Pakiramdam niya ay tila nasa isang panaginip siya. Bago yun, isa lamang siyang ordinaryong estudyante ng martial arts trio. Kahit ang ikatlong antas na universidad ay sapat na. Ang pinakamagandang wakas ay ang sumunod lamang sa takbo ng ama at maging isang tagapamahala ng lungsod. Mabuhay habang buhay. Ngunit ngayon ay napromote na siya sa Wu to Five Heavens, maging ang mga mabangis na figure sa ilalim ng mundong ito, pati na rin ang pinakamalakas sa 6 na araw na martial arts, ay pinatay din ng kanilang sariling mga kamay, na sumasabog sa isang suntok. Masasabing malaki na ang naging pag-unlad ng lakas ni Xia Ping. Aba, hindi ba't gamot ito para sa paggaling? Lumapit si Xia Ping at hinanap ang kung ano sa puting binata. Lumabas na hindi normal ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Casual lang niya itong tiningnan, at agad siyang nakahanap ng 4 o 5 bote ng healing agent, na makakatulong sa 6 na malalakas na lalaki ng martial arts na mabawi ang kanilang pisikal na lakas at maibalik ang nakakainis na pagkatalo. Ang isang bote ng naturang ahente ng pagbawi ay nagkakahalaga ng 100,000, walang lokal na malupit na tao ang hindi kayang bayaran ito. Tinatayang ang mga ahente ng pagbawi na ito ay inihanda ng bata para sa paminsan-minsang pangangailangan. Sa kasamaang palad, hindi man lang niya ito nagamit. Siya ay pinatay ni Xia Ping. Parang may manloloko. Nakita rin ni Xia Ping na ang batang ito ay may dalang mga panloloko sa martial arts, na tila tinatawag na Chen Kun San Kailo, na maaaring ang teknik ng kutsilyo na natutunan niya, at ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Kung ibebenta mo ang daye na ito, maaaring nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $1,000,000 federal. Pumunta ka, tingnan mo yung bodega kanina, parang may naririnig akong sigaw. Wala, may kalaban ba dyan? Noong nakaraan, malamang na lumitaw na ang mamamatay tao. Hindi ko mabitawan ng anumang hangin at alon. Biglang may sumisipol na boses sa di kalayuan. Masyadong malaki ang galaw dito, at nakakuha rin ito ng atensyon ng Black Bear Company sa paligid ng mga nagpapatrolya. Isang grupo ng mga tao ang sumugod. Hindi, kailangan mong umalis, hindi ka maaaring manatili sa lugar na ito ng matagal, dahil mamamatay ka kung mapapalibutan ka. Agad na kinuha ni Xia Ping ang mga bagay na ito at mabilis na tumakas. Pagkaalis pa lang ni Xia Ping ng ilang minuto, isang grupo ng mga itim ang agad na dumating sa paligid ng bodega, at di nagtagal ay natagpuan nila ang mga bangkay ng 7 o 8 malalakas na lalaking nakaitim ang pananamit na nakabulagta sa lupa. Nako, hindi ito ang mga security guard ng Black Bear Company. Nakita ko na sila sa kumpanya dati. Paano sila namatay lahat ngayon? Sino ang pumatay sa kanila? Nabigla ang isang lalaking itim. Nagulat din ang ibang mga itim. Alam nila na ang mga nakaitim na gwardya na ito ay may 4 na araw na pagkukumpuni ng martial arts. Ang ilan ay nakaabot pa sa 5 araw na martial arts, ngunit ngayon ay patay na silang lahat, at naiisip nila kung gaano kalakas ang kalaban. Tingnan mo, may patay din dyan. Napansin ito ng isa pang lalaking itim sa di kalayuan, at tila nakahiga sa isang puting binata, hindi gumagalaw. Kasabay ng isang malakas na putok, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang agad na lumapit at nakita ang itsura ng binata na nakaputi.
Biglang nagbago ang kanyang mukha at sumigaw ang kanyang bibig, "Naku, anak ito ni Xinghua, si Xinghua." Hindi, anak talaga yan ni Xing. Nabalitaan ko na inutusan ng supervisor ni Xing kagabi na hayaan ang anak niya na habulin ng mamamatay tao, pero ngayon patay na siya. Siguro nga ang mamamatay tao. Nagtagpo ang dalawang panig at napatay si Xinghua. Si Xinghua ang nag-iisang anak ng supervisor ni Xing. Ngayong patay na siya, hindi kaya mababaliw ang supervisor ni Xing. Malaking bagay ito, at agad itong ire-report. May isang grupo ng mga itim na tao na may marangal na reputasyon, ngunit alam nilang si Xinghua ay isang sikat na henyo. Sa murang edad, narating na niya ang larangan ng 6 na araw na martial arts. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan at siya ang palaging ipinagmamalaki ni Xing. Pero ngayon, patay na ang henyong ito, at natalo ito ng isang suntok. Nang malaman ito ni Xing, hindi na alam na magkakaroon pa pala ng mas matinding galit. Mga patak. Agad na kinuha ng lalaking itim na nasa katanghaliang gulang ang communicator at iniulat ang insidente sa Black Bear Company. Ano man ang mangyari, hindi maaaring itago ang bagay na ito at dapat itong iulat agad. Ilang minuto ang lumipas, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali, natanggap din ni Xing Cheng, ang direktor ng Black Bear Company, ang balita. Kaagad, namutla ang kanyang mga mata, at siya ay sumisigaw at nalulungkot. "Ah, talagang naglakas loob kang patayin ang anak ko, kahit sino ka pa, kahit saan ka man magtago, kahit gaano kalaki ang pinagmulan mo, papatayin ka at dudurugin ka ni Xing Cheng." Ang kakila-kilabot na ungol ni Xing Cheng, ang hangin at ang mga alon na gumugulong, ang gusali bilang sentro, ang 10 kilometrong radius ng gusali ay narinig ang kanyang kalungkutan, ang konkretong sahig ng bubong ay nabigla ng mga sound wave, na talagang pumutok. Ang ilang mga gwardya ng seguridad ng kumpanya ng itim na oso malapit sa bubong ng gusali ay natakot at umatras, at hindi sila nang ahas na lumapit, dahil sa takot na masaktan ng resulta na ito, na magiging isang malaking halmahan. Supervisor. Kasabay ng pag-aalala ni Song Hui kay Xing Cheng, sa wakas ay nangyari na rin ang kanyang mga kinatatakutan. Si Xinghua ay anak ko, ang nag-iisang anak na lalaki. Sumigaw si Xing Cheng, pinalaki ko siya ng may hirap at paghihirap sa loob ng 18 taon, sa loob ng 18 taon. Hindi ko alam kung gaano karaming mapagkukunan ang nasasayang, para lang maging isang talento siya. Wala akong silbi kay Xing Cheng. Ngayon, sayang lang ang martial arts, at ganito na ang mga nagawa ko sa buhay, kaya ang anak ko na lang ang maaasahan ko sa buhay na ito. Pero patay na siya ngayon, pinatay ng isang traidor, at 18 taon ng masusing pagsisikap, sabi mo hindi mo na kaya ang hiningang ito, sabi mo hindi ko na kaya. Galit na galit siya ng sukdulan. Hindi ko na kaya. Kanta Hui Shensheng. Oo, hindi ko talaga matiis yan. Naikuyom ni Xing Cheng ang kanyang mga kamao at halos kagatin ang dumudugo. Sabi niya, sabihin mo sa akin ang aking mga utos, paalisan ang lahat ng mga tao ng Black Bear Company, harangan ang mga parisukat, at harangan ang istasyon. Gusto kong lumipad ang bata. Hindi ba siya nagtatangkang tumakas? Sinirado ko na ang buong lugar, tinitingnan ko kung saan siya makakatakas. Kung papatayin ko ang anak ko, gusto kong makatakas. Sinabi ko sa kanya na walang pinto. Kapag nahuli ako ng walang hiya, babagabagan ko siya ng bangkay, kahit kaibigan, kamag-anak, at magulang pa ang nasa paligid niya, kukunin ko silang lahat at wawasakin ang jiuso. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagalit ng husto. Gusto niyang habulin ng kanyang anak ang mamamatay tao para lang sa karanasang iyon, ngunit ngayong hindi pa nakukuha ang karanasang iyon, nabawi na niya ang kanyang buhay. Paano niya nagawang pumayag? Kung hindi mo huhulihin ang bata at pahihirapan, hindi ka susuko. Opo, supervisor. Agad na ipinarating ni Song Wei ang utos. Hoy! Agad na naglabas ng utos ang mga miyembro ng Black Bear Company na nakakalat sa buong Black Moon City, at agad na kumilos. Nagpakita sila sa mga kalye at eskinita ng lugar. Maging ang mga istasyon ay kanilang mga tauhan, at sinusuri ang bawat pasaherong papasok sa istasyon. Ang layunin nito ay para hindi makatakas ang mamamatay tao. Dapat sabihin na ang kapangyarihan ng Black Bear Company ay napakalaki sa lugar na ito. Kapag tumatakbo na ito, kaya nitong durugan ang lahat at mawala ng mapagtatagwan ang mga tao.